Shalom. Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. Just very quickly, the gospel of today is taken from the gospel according to St. John chapter 14 verses 27 to 31. Glory to you, Lord. Peace I leave you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me tell you I am going away and I will come back to you. If you love me, you will rejoice that I am going to the Father. For the Father is greater than I. And now I have told you this before it happens, so that when it happens, you may believe. I will no longer speak much with you, for the ruler of the world is coming. He has no power over me, but the world must know that I love the Father, and that I do just as the Father has commanded me. Get up, let us go. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, praise be to God sapagkat mga kanina mga 5 a.m. Saka pa lang kami nagkaroon ng power. 2 gabi na wala po kaming electric power. So ang hirap, ang init, and then ang hirap matulog. Makatulog ka man, pagising mo, pawis na pawis ka na. So praise the Lord. So pero despite of that, ay sabi ko nga dun sa pinost ko sa Facebook, may na-schedule supposed to be na brand out sa amin. Pero nauna na kami. Sabi ko mabuti na lang. At least nakapag-practice na kami. Para kung dumating man yung ikalawang gabi ng brand out, ay medyo naka-adjust na kami kasi nakapag-practice na kami ng isang gabi. So ang hirap po na walang kuryente sa gabi kasi lalo na ngayon may napakainit. So buti na lang kagabi kahit mainit ay kahit kagabi ay hindi masyado mainit kahit walang kuryente. So ang ebanghelyo ngayon, despite of any circumstances in life, kung meron kang kapayapaan na galing sa Panginoon, ay makakatawa ka pa rin, meron ka pa rin kagalakan, meron ka pa rin meron ka pa rin tinatawag na ano ka pa rin, meron ka pa rin tawag ito yung may sense of humor ka pa rin, nakakatawa ka pa rin, meron ka pa rin reason to rejoice kasi yun ang una ay mabawasan yung kuryente mo, yung bill mo sa kuryente. Napagpawisan ka, parang nakapagsauna ka lang, di ba? Kailangan mo pa magbayad ng sauna bath para makapagpapawis. So, kapag may kapayapaan ka, ang Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ay nasa sa iyo. Matulad ng sinasabi niya sa John chapter 14 verse 27, ay hindi naalis yung pagiging peaceful mo kasi alam mo na despite of these things, ang tinitingnan mo hindi lamang yung init nakalibre ka na sa una. Yung ilang baso kaya tubig na ipinawis mo sa magdamag na walang kuryente. At least kung nag-gym ka, magbayad ka pa. So andun yung peace mo, andun yung kapayapaan mo, hindi nawawala despite of the circumstances that is happening around you. Kasi sabi nga ng Panginoon na my peace I give you, my peace I leave unto you. This is not the peace that the world cannot give. Sabi niya, hindi ito ang kapayapaan na kayang ibigay ng sanlibutan. Sabi niya. So kung ang kapayapaan ito ay nasa sa atin, ang Panginoong Jesucristo mismo kung nasa sa atin, kasi siya yung prinsipe ng kapayapaan. Isaiah chapter 9 verse 6, di ba? He is the Prince of Peace. Yung sabi dito ay sa Isaiah chapter 9 verse 6, buksan niyo po yung inyong Bible. Sabi dito, for a child is born to us, a son is given, upon his shoulder dominion rests. They name him Wonder, Counselor, God,
hero, Father, forever, Prince of Peace. So kung ang Panginoon Kristo ay sumasa iyo, ay andun yung kapayapaan mo. Despite of what is happening around you, is mapayapa ka. May sense of humor ka pa rin. Di ba? Meron ka pa rin reason to rejoice. Kasi unang-una, ay nawalan ka nabawasan yung bill ng kuryente mo ng 2 gabi. Nakapagsauna ka ng libre din, hindi ka na nagbayad ng gym. At the same time, ay nakapagpahinga yung mata mo sa cellphone. Kasi wala kang kuryente. So, you have still a reason to rejoice. Yun yung dala ng kapayapaan. Sabi ng Panginoon Kristo, this is not the peace that the world cannot give. So, mayroong sinabi si Habakuk, si Propeta Habakuk, mayroong sinabi si Propeta Habakuk na napakaganda na despite of this situation, sabi rito, kaya yun yung prior ng kay Habakuk, kaya yun yung kagandahan na nasa iyo ang Panginoon, ay you have still a reason to rejoice. Kaya nga doon sa Jeremiah chapter 17 verse 5, bago natin puntahan si Propeta Habakuk. Sa Jeremiah 17 verse 7 and 8, may sinabi dito, napakaganda rin na maganda nating i-memorize at saka ikintal sa ating puso. Sabi dito sa Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8, ito yung magiging estado mo kapag may mga circumstances na nangyayari sa buhay mo. Sabi dito, blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. He is like a tree planted beside the waters that stretches out its roots to the stream. It fears not the heat when it comes. Its leaves stay green. In the year of drought, it shows no distress, but still bears fruit. So kung nananalig ka sa Panginoon, kung nasa sa iyo ang Panginoong Jesucristo, ito yung magiging status mo para raw halamang natanim sa tabi ng puno parang puno na natanim sa tabi ng balisan, na kahit magtag-ulan, magtag-init, ay wala kang pangamba sapagkat ang ugat mo ay nakakaabot sa tubig. Nakakaabot sa tubig. At ang tubig na yun yung nagbibigay sa iyo ng continuous sustenance to live. Hindi ka mababagabag, hindi ka mangangamba sapagkat ang iyong ugat ay nakakaabot doon sa tubig. So yan yung sinasabi sa Jeremiah 17 verse 7 and 8. Sabi dito ni Habakuk, sabi niya. Sa Habakuk chapter 2, sabi dito, verse 17, Habakuk chapter 3 verse 17, sabi dito, for though the fig tree blossom not nor fruit be on the vines, sabi niya, though the yield of the olive fail and the terraces produce no nourishment, though the flax disappear from the fold and there be no herd in the stalls, yet will I rejoice in the Lord and exalt my saving God. God, my Lord, is my strength. He makes me my feet swift as those of hinds and enables me to go upon the heights. So, kapag nasa sa iyo ang Panginoong Jesucristo, na siyang nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, during the time na katulad dito, burnout, 2 gabi, panahon ng tag-init, ay kung ano-ano na yung pagsasabi mo, di ba? Kung ano-ano na yung pagpo-post mo sa Facebook. Sa akin, pinagpo-post ko sa Facebook, nagtawanan sila. Kasi sabi ko, may nakaschedule supposed to be na burnout sa amin bukas. Pero kagabi, nakapag-practice, nag-burnout na sa amin from 10:30 a.m. hanggang until now. Actually, hanggang ngayon lang umaga na-restore. So, bari 2 gabi. Pero sabi ko, buti na lang ay nakapag-practice na kami. Masaya ka pa rin kasi yun yung sinasabi ko, 2 days ka na libre sa kuryente. Nakapag-libre kang sa unabat.
nakapagpahinga yung mata mo. Of course, nanakit yung katawan mo, pero ano lang, still, you are still rejoicing because Jesus Christ, the Prince of Peace, ay nasa sa iyo. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon. Unlike the world, sabi niya, hindi ito mabibigay ng sanlibutan. Yung ginagawa ng sanlibutan sa atin, yung mga bagay-bagay sanlibutan, yung mga pag-aari natin. There are sometimes na itong mga pag-aari natin, yung kayamanan natin, it gives us troubles actually. Diba? Kapag maraming pera, marami kang problema. Pag marami kang ari-arian, marami kang problema. May kilala ako. Napagawa niya ng mga bahay ang kanyang mga anak at mga apo. Pero ang problema niya, yung mga anak niya. Kasi tila baga, nagsabi niya, naging mabuti naman akong magulang. Why my children are not good to me? Na-provide niya yung mga bahay ng mga anak niya at mga apo na paggawa niya na. Pero instead na magiging masaya ay parang nagiging malungkot siya. Di ba? Ito sasabihin na natin, bakit mga tao ay patuloy na despite na naaabot na nila at tila nakakanta na nila yung maraming bagay, yet they are still not happy. They are still not in peace. Kasi kung totoo may kapayapaan, di ba? Ang gate dapat bukas. Makikita natin sa many of the mga taong mayayaman, ang taas ng gate. May barbed wire sa palibot. May barbed wire. May kuryente. Kapag makaligtas ka sa kuryente, may aso. Kung minsan, kapag makaligtas ka sa aso, may alaga pa sila kuminsan tigre. Meron dito sa atin, di ba? May mga alagang tigre. At kapag makaligtas ka sa tigre, may baril ang may-ari. So, kitang-kita mo na they are not in peace. Din yung sasakyan nila naka-tinted, and then may bulletproof, may security. Though it means they have no peace. Dito sinasabi ng Panginoon, my peace I give you, my peace I leave unto you. This is the peace that the world cannot give. Kaya may kantang kinompose based dito sa sa verse dito, John chapter 14 verse 27. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live, my peace I give unto you. See? So doon, pinakita dito sabi ni Habakuk. Sabi niya, for though the fig tree blossom not, nor fruit be on the vines, though the yield of the olive fail, and the terraces produce no nourishment, though the flocks disappear from the fold, and there be no herd in the stalls, yet will I rejoice in the Lord, and exult in my saving God. Kasi andun yung kapayapaan niya. Andun ang Diyos na sa kanya, na yun yung nagbibigay ng kasapatan sa kanya. Not the material things na napopossess niya. Kasi ang kapayapaan, ang prinsipe ng kapayapaan, Isaiah chapter 9 verse 6, ang prinsipe ng kapayapaan ay sumasa kanya, ay nasa sa kanya. Kaya, mga kapatid, kapag dumarating yung mga problema, mga pagsubok sa buhay, then we are being troubled, tanungin natin ang sarili natin, nasa akin ba ang Panginoon? Tinanggap ko ba siya bilang prinsipe ng kapayapaan sa buhay ko? Kasi kapag nasa sa iyo, magiging optimistic ka sa mga circumstances ng buhay mo despite nasa tingin mo ay hindi magaganda ang mangyayari. Kasi nasa sa iyo ang prinsipe ng kapayapaan. Yung very optimistic ka,
na may sense of humor ka pa rin. Di ba? At the same time, naalala ko yung kwento ko, naalala ko yung naalala ko yung milenyo, ewan ko kung anong taon yun. Si Milenyo. Yung milenyo na bagyo noon. So, noong panahon na yon ay piyesta sa amin, sa parokya namin. And then, ako yung kumanta ng salmo. Then, ako ang kakanta ng salmo. At ang kakantahin ko na salmo is Psalm 118. Psalm 118. Yung chapter 1 to the following verses. Ang sabi dito sa Tagalog, sabi niya, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Sabi niya, Psalm 118, give thanks to the Lord who is good, whose love endures forever. Let the house of Israel says God's love endures forever. Sabi dito sa Tagalog, Psalm 118, mga kapatid. So ito yung, nung piyesta na yun, naalala ko yung, dahil sa burnout, 2 gabi. So naalala ko yung, nung milenyo na bagyo. Hindi ko matandaan, mga kapatid, kung kailan yun eh. Nga sa akin. So yung kinanta ko na psalm is Psalm 118. Ngayon, prior to that, ay sinabihan na kami ng, yung bahay kasi na yung bahay kasi na tinitirhan namin ay sa ilalim ng tindahan ng biyanan namin. So, tinitreaten na kami ng biyanan ko na, bukas. Sabi niya, bukas. Hahatakin na yung metro nyo. Bali ba pag hahatakin na yung metro nyo ng kuryente, talagang hindi mo na talaga pwede madaya, nabaliktaran lang. So kasi hatakin, ikukunin na meron ko. And then tatakpan. So ibig sabihin, mawawalan kami na yung kuryente, mga pa kami sa dilim. So nung araw na yun, piyesta namin na San Lorenzo, is ako ang kumanta ng yung salmo nga. At ang nagbisa noon is Bishop yes. Stop. So Stop. So, kumakanta ako ng salmo, sabi ko, habang kumakanta ako, very bold yung pagkanta ko. Totoo, malaki yung boses ko. Ako yung kumanta ng responsorial. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Yan yung Psalm 118. Sabi ko habang kumakanta ko, sabi ko, Lord, how I can say na ito ang araw na ginawa mo. Yet bukas, sabi ng binan ko, puputulin na yung namin. Tatanggalin na yung metro namin. How can I say, how I can declare to these people right now who are here that this is the day that you have made. I will rejoice. Let us rejoice and be glad in it. Yun yung invitation ng Psalm. Sabi ko, how I can declare these songs boldly to these people yet tomorrow, Panginoon. Hatakin na yung metro namin. Yun yung habang kumakanta ko, very bold, very strong. Then, ang panahon ngayon na habang kumakanta ako, dumating naman yung napakalakas na bagyo na si Milenyo. I-check nyo sa Google nga. I-check ko rin mamaya sa Google kung sino to si Milenyo, kung anong year to. Nakalimutan mo sa tagal na. Then, nung habang nagmimisa, after nung kanta ko, habang yung ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Sabi ko, Lord, how I can declare that this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. How can I declare this to these people, Panginoon? Na bukas, sinasabi ng binan ko, hatakin na po yung bill namin. And that day, ay grabe po yung si Milenyo, grabe yung naging effect ni Milenyo na bagyo na si Milenyo. Then, pag-uwi namin, grabe po yung devastation na iniwan ni Milenyo. Dami niyang puno na pinatumba,
Dami niyang sinira. So, pag-uwi nga namin nakakatakot kasi parang malakas pa rin yung hangin. Hindi dapat kami kaagad di ba? Kasi delikado kasi baka mamaya may mga yero pang lumilipad. Then grabing devastation na ginawa ni Milenyo. At alam niyo ba ang nangyari? Hindi po na sorry to say, hindi ko lang alam, natural. Grabing devastation ni Milenyo na or more than 1 month po kami nawala ng kuryente. Ang daming puno ng mga natumba everywhere. And then, mga poste na natumba kahit saan. Then, hindi na po binunot yung yung metro namin. Bubunutin pa, wala namang power. So, more than 1 month na nawala ng kuryente. And then, buti na lang at malamig doon ng mga panahon na yon. Kahit wala siyang kuryente, parang sa loob ng 1 buwan walang kuryente. So, hindi nabunot yung power, yung metro namin. Kasi during those time talagang nagipit kami ng mga panahon na yon. So, hindi ko naman sinasabi niyo na tinugon ako ni Lord, then dinamay kayo lahat. Pero basta yung sinabi ko sa Panginoon, na habang kinakanta ko yung Psalm 118, yung responsorial psalm, grabe yung sinasabi ko sa puso ko, Lord, how can I declare to these people that this is the day that the Lord has made? Let us rejoice and be glad in it. Yet tomorrow, Panginoon, sabi ko, tatanggalan na kami ng metro. So yun yung habang very intense yung prayer ko, talagang tao sa puso ko na habang kinakanta ko yun, ganun yung sinasabi ko sa puso ko. Tinugon ako ni Lord. Pero hindi ko alam kung bakit gano'n na nagkabagyo na grabe yung nangyari. So, natugon ako, answered prayer ako, hindi na naputol yung aming kuryente. Si Roma 12 na naman dito. Samantala Roma 12, challenge kita kung ano yung gusto mong pag-uusapan natin para at least hindi ka lang manatili sa ganyan, comment ka lang ng comment. Pero at least nagpapasalamat pa rin ako sa iyo kasi nasusubaybayan mo ako ng ilang beses na. So, pwede mo siguro yan sabihin sa mga Roma 12, 17, 18, 19. Dapat magpakilala ka muna kung ano yung sekta mo na pinagbibilangan. Pwede mo siguro yan sabihin sa mga kababayan natin or mga kapatid natin na Seventh-day Adventist. Kasi they are still following the Old Testament law. Siguro pwede mo yan sabihin yung Galatians chapter 3 verse 10. Sabi dito, ito malinaw kung baka Seventh-day Adventist ka pala, pero tingnan mo, intindihin mo to, iba yan. Kung parang contrary doon sa sinasabi mo, Roma 12, sabi dito, Galatians chapter 3 verse 10, basahin natin to, despite it is out of the topic. Ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Yan nasa ilalim kapag patuloy kang nananangan sa pagsunod sa kautusan, nasa ilalim ka ng sumpa. Bakit? Kasi ito ang kasunod, may open, close quotation. Sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng kautusan na nakasulat sa aklat ng kautusan. Okay, verse 11, malinaw na walang taong pinawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi sa kautusan, ang itinuring ng Diyos na matuwid ay sa pamagitan ng pananampalataya mabuhay. So, baka ikaw hindi mo lang naintindihan yung verse na yun, yung verse 10. Basahin mo muna yung first part. Ang nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat, open, close quotation, sapagkat, ang sabi dito, sapagkat sinasabi ng kasulatan sapagkat nasusulat sa humpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. So you see,
Baka akala mo is pabor yan sa'yo, ay hindi pala. Hindi ba kasi inintindi yung first part? Ang nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Open close quotation, sabi, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Baka yan lang yung inintindi mo, pero yung first part hindi mo inintindi. So, epic fail dyan, kapatid. Baka member ka ng SDA. Or kung hindi man, sabihin mo yun doon sa mga SDA nating mga kapatid. Because sila lang naman yung patuloy na nanangan sa pagsunod sa kautusan. Diba? Sinusunod nila yung Jewish Sabbath. Sinusunod nila yung Jewish dietary law. Diba? So, hindi sa Catholic Church yun. Kaya dapat intindihin niyo po muna yung first part ng Galatians chapter 3 verse 10 bago yung may open and close quotation. Baka yung open close quotation lang yung binabasa mo. So mali yung pag-intindi. Okay? So yun mga kapatid, ang Panginoon Kristo ang kailangan natin sa ating buhay kasi siya yung prinsipe ng kapayapaan. At siya yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Parang katulad ng prayer ni Habakuk na kahit panahon man na mawala ang mga kawan, hindi man mamumunga ang igos. Sabi ni Habakuk, sabi niya rito, basahin natin sa Tagalog mga kapatid bago tayo mag-end. Para makita natin na despite of everything of circumstances that is happening in our lives, we have still in peace because the Lord who is the Prince of Peace, as Isaiah chapter 9 verse 6 is in us. Kaya despite of everything, despite of circumstances sa buhay natin, ay patuloy pa rin tayong mananangan, patuloy pa rin tayong nasa kapayapaan sapagkat ang Panginoon ay siyang nasa atin, ay siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at hindi tayo mangangamba. Sabi dito sa Habakuk chapter 3 verses 17 to the following. Sabi dito, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukidin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh sa akin nagpapalakas, sulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. So you see? Praise the Lord. OCIR single. Good morning, brother. Proud Catholic at nagpupursige magpatuloy sa pananampalataya. Amen, brother. Kung may mga confusion sa ating pananampalataya, marami po tayong mga Catholic apologists, marami po tayong mga pari na handang sumagot sa atin. Father Avi Arganyosa, Father Darwin Gitgano, Brother Wendell Talibong, Attorney Maribel Yasos, at iba pa, marami po tayong mga kuan. So dapat alamin natin, magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. So, yun yung sinabi ni Habakuk, mga kapatid, na despite na ganito yung mangyayari, mananalig pa rin siya. Andun pa rin yung kapayapaan niya. Andun pa rin yung kapayapaan na sa atin despite of what is happening. Whether it is good or bad. Kasi, ang prinsipe ng kapayapaan, ang siyang nagbibigay ng kapayapaan sa atin at hindi tayo mangangamba. Yun yan, mga kapatid. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to give. My peace I give unto you. So yan mga kapatid. So kung sa tingin mo ay kapag may mga problemang dumarating sa iyo, why not let the Lord Jesus Christ be the Prince of Peace of your life? Why not let Him to let
Him in you. Sabi nga sa Revelation chapter 3 verse 20, I stand at the door and knock. At anyone hear my voice and open the door, I will be with him and sup with him. So kung makatok ang Panginoon sa pintuan ng puso natin, hayaan ba natin siya na siyang prinsipe ng kapayapaan? Hayaan ba natin siyang papasukin? At ang sabi sa mga illustration, ang pinto daw na ito mga kapatid ay wala pong doorknob sa harap, sa labas. It is a deadlock. At ang bukasan lamang ay sa loob. Ang puso natin, ang bukasan ay nasa loob lamang natin. Hindi, wala na sa labas. So therefore, ibig sabihin, the Lord ay hindi niya tayo pupersahin na papasok sa buhay natin. Binibigyan niya tayo ng kalayaan kung aanyayahan ba natin siya o papasukin ba natin siya sa ating puso, sa ating buhay. Kung sa tingin mo ay you are troubled of today's trouble, na mga problema na dumarating sa iyong buhay, why not let the Lord Jesus Christ come into your heart right now? Why not allow the Lord Jesus Christ to be the Prince of Peace of your lives, to be your healer, to be your provider, to be your Savior, to be your King. And if you think you are in trouble right now, you have many problems, why not surrender yourself to the Lord and let Him be the Prince of Peace of your life? Revelation 3:20, once again, He is standing at the door and knock. If anyone hear His voice and open the door, He will come in and then He will join with you. Amen. At kapag nasa iyo ng Panginoon, despite of many troubles that you have, is bibigyan ka na ng kapayapaan siya pagkat siya mismo ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. At sabi pa nga, kung sa tingin mo sa ngayon ay marami kang mga problema na pinagdaraanan, sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumarating sa lahat ng mga tao, bagkus tapat ang Diyos, hindi niya pahintulutang subukin ka nang hindi mo kaya. So bagkus tapat ang Diyos, bibigyan ka niya ng lakas upang magpagtagumpayan ang mga yaon. So shalom, may the Prince of Peace be with us and save us sa mga troubles natin na na-experience natin sa buhay nito. So, maybe that is by now, mga kapatid. Blessed Tuesday. Amen. So, God bless. May God bless us. So, salamat po sa lahat.